Sa punto po namang ito ay makakausap natin si Eric Jude Alvia, ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections on NAMFREL. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali rin po niyan, Rafi. Nagsimula na nga ho itong election period. Ano-ano ho yung mga pinaghahandaan ninyong posibleng mangyari bago po ang eleksyon sa Mayo? Okay, nag-umpisa na yung NAMFREL even as early as 2016, no, sa pagmomonitor at paghahanda sa 2019 elections, no. Kasama na dito yung pagbibigay ng report dun sa recommendations ng automated election systems, no. Kasi nakita natin na may mga ibang mga concerns, pati mga iba-ibang mga agam-agam tungkol sa performance ng automated election system. So tinutuunan ng panahon ng NAMFREL yung paghahanda ng paggamit ng automated election system. No? Isa na yung procurement, isa na rin dito yung improvements dun sa sistema, isa na rin dito yung, siyempre, nung umpisa pa lang, yung konsiderasyon kung gagamitin ba natin yung BCM machine. No? So, ito ang preparasyon na ginawa ng NAMFREL related dun sa isang proyekto na ang tawag namin, Automated Election Systems Oversight. I see. Yung pangalawang aktibidad na ginagawa ng NAMFREL na kasama kami noong 2016 ay yung random manual audit. Yung random manual audit, ang layunin ng random manual audit para tingnan kung ano yung accuracy ng makina. No? Yung 2016 elections, nung siniyasat namin yung resulta ng balota at kunumpara namin dun sa automated election results, lumabas na ang makina ay 99.9023% accurate. No? Okay, at tatlo, yung open election data. So itong mga tatlong major activities ang pinaghahanda ng NAMFREL liban dun sa regular na trabaho ng NAMFREL sa mga nakaraang eleksyon, yung pag-monitor ng voters list, no? Voters education, pati citizenship education modules, no? Kasama na rin dito yung legislative reforms related to election. So maraming activities yan. Pero yung three main activities na ginagawa ng NAMFREL sa paghahanda sa 2019 elections ay yung random manual audit, automated election systems oversight monitoring, at yung open election data. Alright. Good to know that okay naman po so far lahat. Ano? Pero ano ho yung mga lugar kung meron man na pinapatutukan ninyo ng husto? Ngayon, of course, obviously, nakatutok tayo dun sa mga lugar na hindi nakapag-transmit, no? Noong 2016 elections at noong 2013 elections, no? Kasi dapat yan, covered yan, no? Ng transmission, ng other forms of transmission besides using the existing two telco companies. Dapat may mainam na preparasyon yung COMELEC na sisiguraduhin nila na yung mga lugar na yon magtra-transmit din yung resulta. Okay. Pangalawa, dun sa hakbang nung election violence naman, no, at election-related violence, nakatuon din yung NAMFREL doon, no? Yung mga local chapters ng NAMFREL nakikipag-partner sa community, pati dun sa kapulisan, pati military, especially in Mindanao, para de-escalate yung sitwasyon, no? Huwag na nating antayin na humantong sa, yun na, nagpapatayan, no? O kaya, nakikita nila na dehado sila pag magtatakbo ng eleksyon, inuunahan na nila yung kanilang mga kalaban. So, umpisa pa lang, pinakausap na nung NAMFREL at yung mga katunggali, no, sa eleksyon, kung pwede, sundan, no, yung batas, no, at huwag gumamit ng dahas sa kampanya at sa pagkukumbinsi ng mga botante para sa kanilang panig. No? Sir, kasama rin ba yung kasama rin ho ba sa tinututukan ninyo, sir, yung premature campaigning? Oo, pero again, no, yung efforts natin doon, we'd rather put yung efforts ng NAMFREL into other ways because one, namomonitor nga natin, but how can you enforce the law? There is no such thing as a premature campaigning based on the Supreme Court ruling, di ba? Technically, you can only consider one A candidate, no, upon not even filing, upon his name being put in the candidates list. No? Wala pa tayong kompletong candidates list na nalalabas, di ba? So ang hirap i-monitor yan, ang hirap i-enforce. Of course, you just appeal, no, to the potential candidates
ah, parang moral suasion na lang Decency. ang nangyayari. Yeah. Oo. Kung may kahihiyan, sige, di maganda. Kung wala, yung taong bayan na lang at yung mga botante ang humusga sa kanila. Oo, kasi ang dami ho talaga, no? Nakikita naman natin Oo, all talamak. over, pati Oo, translation, talamak na ginamitan ng mga talamak. kung ano-anong post at may mukha ho ng Very, politiko. very creative, no? At talamak na talamak, no? Kung saan-saan, no? Kung isa, may naririnig pa tayo as absurd as putting it in an underwear, no? Oo, totoo yan. Pero Oo. talagang, ito ho, wala ng chance ang mapanagot, kumbaga, in other words. One is siguro paigtingin natin at i-improve natin yung campaign finance regulations. At the same time also siguro iritaso yung existing laws, no, related to campaign finance. No, yun na lang kasi nandito na yung Supreme Court ruling, mukhang nakakuha ng loophole yung mga ibang kandidato. Yung mga iba, ang ginagawa nila, preload nila ang kanilang expenses prior to the campaign period. So, lusot sila. No? Kuminsan naman, nandito rin yung dun sa aspeto ng hindi lang submission ng statement of contributions and expenses, pati yung accuracy ng submission nila. I see. Can COMELEC or has COMELEC check the accuracy of the content of the submission? Dito na lang tayo dun sa submission ng SOSE. Hirap na yung enforcement ng COMELEC, di ba? Maraming nakakalusot kuminsan. Kuminsan, and even yung application ng batas. So, ito yung mga improvements na I think nakatutok ngayon din yung COMELEC, no? Ay, kasama na rin yung NAMFREL sa pagbibigay ng recommendations, no? How to plug the gaps, and how to plug the loopholes, no? In these candidates exploiting the law for regulation. Pero simula na ho yung mga babala, no? Katulad ho ng sinabi ng DepEd para sa mga guro. Ano ho yung mga dapat pang alalahanin nating lahat, mapakandidato, botante, election advocates at media para po sa eleksyon? Para lang mensahe na lamang to para sa lahat, ano? Okay. So, unang-una, siyempre, no, para sa mga botante, siguraduhin muna nila na kung alam nila na rehistrado sila, ngayon pa lang, antimano pa lang, alamin na nila na nasa voters list sila. In the next few days or in the next few weeks, maglalabas yung COMELEC ng final list at ipapaskil yan, no, sa mga voting centers at sa opisina ng COMELEC. Alamin na nila mas maaga pa na nandun yung pangalan nila sa voters list. Huwag na nilang antayin sa araw ng eleksyon na hanapin pa nila yung pangalan nila. Kung malaman nila pala na wala doon, so doon pa lang sila kikilos, no? Pero mas maaga pa lang, alamin na nila na nandun sila sa listahan. Pangalawa, no? Tingnan din natin yung mga aktibidad na related dun sa preparasyon ng voters list. Katulad ngayon, no, sa darating na Sabado, meron tayong mock polls o mock elections in 35 locations nationwide. So hinihikayat natin ngayon yung mga taong bayan na makilahok, no, at mag-observe whether as a mock voter or tingnan natin ngayon kung paano mag-perform yung sistema o yung makina, no? Whether it be yung pagbibilang or even yung pag-transmit ng mga resulta. No? Pati yung audit nga, gagawin din doon itong sa darating na Sabado. Pangatlo, sa mga kampanya, no, ng eleksyon, tingnan naman natin na yung pagpapatakbo ng kanyang kampanya medyo maayos, no? Walang of course, no, yung tirahan na kailalim o kaya walang negative campaigning, no? O kaya naman, i-highlight natin yung mga kakayahan natin na pwedeng gamitin para tugunan yung problema o magbigay ng solusyon, no, sa either a national concern or a local problem, no? Sa mga botante, mainam na dapat tingnan din natin, no? Kasi nakikita natin ngayon puro national debates or national candidate discussion. Pero we encourage the voters or even the civil society or NGOs or any concerned group to run their own forums also, no? Kasi hindi napo-cover nato ng national media, pero maganda na kung yung local media, no, and we encourage your network also to support this, no, na magkaroon ng mga forums related to, let's say, mga mayor, vice mayor, pati mga konsihal, no, para pati kasi may stake din dito yung community, mas impact. Alam naman natin yung politics is local, no, so may direct impact sa kanila yon, no? Okay, so, sir, thank you for that. Yung mga tips na yan, sana nga ho ay
masundan ng husto, no? At maisa puso talaga ng ating mga boboto. Yung mga nabanggit na yan para maging maayos ang ating eleksyon. Thank you very much, sir. Sige, walang anuman. Salamat. Una man si Mr. Eric Jude Alvia, ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL.